raw ang pag-asa ng ating bayan at ang nakikita nilang kinabukasan nasa pagnenegosyo. Mga kabataang ayaw mangamuhan at maging swelduhan dahil naniniwala silang ang ikauunlad ng Pilipinas nasa negosyo. Sa panahon ngayon, sino nga ba ang hindi nakakaalam sa Facebook? Ang pinakapopular na social networking site sa buong daigdig. Sa pamamagitan ng Facebook, madali na lang makipag-ugnayan at makibalita sa lahat ng mga kamag-anak at kaibigan. Tinatayang 500 million na tao ang meron na ngayong Facebook account. You stole our website. They're saying we stole the Facebook. I know what it said. So did we? Sa sobrang kasikatan nito, ginawan pa ng pelikula sa Hollywood ang The Social Network. As for the charges, I believe I deserve some recognition from this board. Halaw ito sa buhay ng mismong founder ng Facebook, si Mark Elliott Zuckerberg. 20 anyos lang siya nung sinimulan niyang buuin ang Facebook sa internet. 2004 nung unang ginamit ang Facebook na student directory lamang ng Harvard University sa Amerika. Kalaunan, naisipan ni Mark na pagkakitaan ito. 26 anyos na siya ngayon at isa ng certified bilyonaryo. Startup Education Foundation. Ang yapak ng mga katulad ni Mark Zuckerberg ang gustong sundan ng ilang mga kabataang Pilipino, katulad ni Kelvin, 19 anyos. Ako si Kelvin Sua, batang entry Pinoy. Yung parents ko na nakikita ko na okay naman po yung business namin sa Palawan, yun, ganun. Tapos parang gusto ko rin magkaroon ng sarili kong business. Lumaki kasi si Kelvin sa pamilya ng mga negosyante. 15 anyos lang daw siya nung pasukin niya ang cellphone reloading business. Ang mga naipon niyang allowance ang kanyang ipinuhunan. Nito lamang nakaraang taon, ang kinita ni Kelvin sa kanyang reloading business umabot na ng 200,000 pesos. Ang kanyang kinita, sunod na ginamit ni Kelvin para ipam-franchise ng isang food stall na nasundan pa rin ng isang water refilling station na nagkakahalaga na ngayon ng ₱250,000. Ito yung first na solo ko ipoproduce. Ngayon, may bago na naman siyang negosyo. Sa puhunang 800,000 pesos, magpo-produce na siya ng concert. Sa pagpoproduce naman po, medyo nahirapan po ako kasi at first parang hindi nila alam kung magtitiwala sila sa akin dahil naririnig nila yung boses ko na sobrang bata, ganun. Kaya parang hindi nila alam kung makikipag-transaction ba sila dito sa batang boses na to, ganun. Second year college na siya sa kursong dentistry. Ayon kay Joey Concepcion, founder ng Philippine Center for Entrepreneurship at chairman ng Go Negosyo, pabata na nga ng pabata ang mga sumasabak sa pagnenegosyo ngayon. Nakikita natin itong mga successful young entrepreneurs natin. Sa pagiging isang negosyante, ang pinaka-importante, yung attitude niya, your mindset. The opportunities are there, especially for the young kids. And why? Because they're young. You can fail when you're young. When you're in your 50s and 60s, you don't want to fail anymore because you're set for retirement already. Kabi-kabila rin ang mga event o pagtitipon na nag-eengganyo sa mga kabataan na magnegosyo. We have a twist to it. Our product has virgin coconut oil and at the same time coconut sugar. Kahapon lang, idinaos ang Entrepinoy 2010 sa isang mall sa Pasig. Layunin nitong matulungan ang mga graduating student na makapagbukas ng sarili nilang negosyo. It's an annual event. Ginagawa ito taon-taon. Part of the training and part of their development and learning is to put them in real situation, or it's part of their simulation exercise. Pero hindi raw sa lahat ng pagkakataon, pera ang kailangan mong kapital. Kung minsan, kailangan din ang charisma. Kagaya na lang ng 21 anyos na si Trisha. Ginawang negosyo ang kanyang kakikayan. Ako
Si Trisha Gosingtian, isang batang entrepreneur. I do photography, modeling, styling, and most importantly, nowadays, I'm really known for my vlogging as a fashion blogger. I post photos of myself on the internet, and brands send me clothes, and I get to advertise them on the internet. Seryoso eh. Suot ang mga produkto ng iba't ibang mga clothing companies. Ina-upload ni Trisha ang kanyang mga litrato sa kanyang fashion website. One of the benefits of what I do is getting lots of freebies. Dresses, necklaces, and my favorite, shoes. Sa negosyo raw niyang ito, kumikita siya ng mahigit 100,000 piso kada proyekto. Nailathala na sa iba't ibang mga fashion magazine ang ilan sa mga litratong kuha ni Trisha. Here are the rankings. Mio. Pang-10 rin si Trisha sa mga most followed fashion blogger sa pinakamalaking online fashion community sa buong mundo. I'm the only Filipino, and it's really overwhelming because, diba, kailan naging fashion capital ang Manila, yung mga iba kasama ko from Italy, from France, from the US, tapos biglang Philippines. Kung tutuusin, ang mga prominente at pinakatinitingalang mga negosyante ngayon sa Pilipinas, mga bata pa lang daw, business-minded na. Katulad ni Henry C. ng Shoe Mart, 22 anyos lang nung itayo ang kanyang unang tindahan ng sapatos sa Quiapo. Si John Gokongwei ng Robinsons at Cebu Pacific, 19 anyos lang daw nung pasukin ang pagba-buy and sell. Ang importante raw sa kahit na anong negosyo, determinasyong magtagumpay. Would like to have King James. What is an entrepreneur? An entrepreneur. Ang 15 anyos na si King James para masuportahan ang sarili sa eskwela at hindi maging pabigat sa kanyang mga magulang. So, sa Monday, Nagtayo ng sarili niyang typing business. okay lang kahit black and white lang. Lakayan mo yung phone para readable pag binasa. Ako si King James Rebadeo, batang entrepreneur. Pinagluma ang computer lang ang gamit niya. Pero kumikita siya ng mahigit 200 piso. Simula pa lang po, ramdam ko na po talaga yung pagiging mahirap namin. Pero syempre po, imbis na sisihin ko po ang mga magulang ko dahil sa kahirapan, yun po, naging inspirasyon ko po siya para pumasok sa business na to. Sa'yo, okay na ba sa'yo? Oo, okay na sa akin. Mas mabilis po niyang nagagawa yung project namin. At saka medyo nababawasan po yung binabayad ko kung sa computer siya pa po ako magre-rent. At dahil sa ipinamamalas niyang kasipagan, nito lamang nakaraang buwan, kinilala siya ng DepEd o ng Department of Education bilang Most Inspiring Student Entrepreneur. Bali po, ito po yung Certificate of Award na natanggap ko po dun sa Baguio City sa Teachers Camp. Bukod sa certificate na kanyang nakuha, nakatanggap din si King James ng 2,000 pesos cash prize na siyang ipinang-upgrade daw niya ng kanyang computer at printer. Of course, very proud po kami, lalo na noong pag-uwi niya, yun nga yung pinakita yung kanyang certificate. Siyempre, talagang tuwang-tuwa kami. Hindi lang po pala matatanda yung may karapatang magnegosyo, kami rin po may karapatan din po. At proud po ako dahil dun. Ang nagsisimula raw ng maaga sa buhay, maaga rin kung makarating sa tugatog ng tagumpay. Kung ang mga batang negosyanteng ito ang mamumuno sa negosyo sa Pilipinas balang araw, mukhang magiging maganda ang ating kinabukasan. Sana dumami pa ang mga katulad nila ngayon para pagdating ng araw. Hindi na kailangan pang ibang bansa para lamang makapaghanap buhay ang maraming Pilipino.
Susunod, si Jawo, si Mikey, si Bata, si Django at si Pacquiao. Mga idol sa sports na akin ng naka one-on-one. Nakapangkapi na si Daddy at may baon na rin ang mga bata. Paano naman si Mami? Tekahan, you'll get your turn. Start your weekday mornings with this combo. L-O-V-E. Love. Isang back-to-back daily special para lang kay Mami. Mahal ko po kayo! Shining Inheritance, ang #1 Korean drama ng 2009. What's next? Followed by Love ni Mister, Love ni Mrs., ang #1 kabanding ninyo sa umaga. You deserve a hug also. Enjoy your weekday morning combo dito lang sa GMA.